ones. I'm sure everyone is intrigued with this question. So, Father, ready na ka? Have you ever been in love? Yeah, after that, I realized this is not really my life to believe. Really? Wala ka Nawalaw nga ganun. Instead, patience is the ability to maintain or keep the good attitude while waiting ba? There is no true discipleship without sacrifice. Hi! Mag-istorya kita sa mga mayong pinilan sa atong parokya. Alright, kani atong Hunyo 29, nagsadya og nagmaya kita as we welcomed 8 newly ordained priests here in the Archdiocese of Davao. And with the grace of God, no, duha sa 8 ka mga pari nagikan dinhi sa atong parokya, St. Francis of Assisi Parish, Maa. And now, finally, makahimamat, makaistorya ug maila-ila na nato ang isa sa ilahang duha. Help me welcome none other than Reverend Father Soren Abellanosa. Hello, Father. Hello, Gwyneth. Yes. Hello, mga nagsubaybay sa ito ang podcast. No? Yes. So, maayong adlaw kaninyong tanan. Kini ang Radio Francisco. Okay kayo. Alright, so Father. So, first things first, no? Siyempre, kamusta? No? The day this video will be posted is the day that you will turn 1 month old as a priest. So in this period of time, no, unsa man imong nabati, or in the first month of being a priest, unsa imong nabati? So, very good, no? And that's very murag suggestive nga kaning ato ang paghisgutan ang what's happening on that 1 month during after our ordination. So, siguro napadiha ang kaning pagpangapa unang-una, but at the same time period of adjustment in celebration of the Holy Eucharist, and at the same time in organizing things, especially in organizing mga kaning schedule. Grabe. Daghan nga schedule, so dapat makaning kuan wala gyud mabiyaan. Okay, so atras tagamay on your first mass. Unsa may gibati nimo sa pag-celebrate nimo ato kay murag grabe ang atong feeling ato ba? So kato no nga ako ang celebrations, especially the Thanksgiving mass. Murag grabe ang tensions nga ako ang gibati, dili ko kasabot unsa man ni ako ang gibati sa ako ang Thanksgiving mass. Daghan kayo nga mga pari, mga kaubanan ako nga mga pari. At the same time, when I look at the congregations, daghan kayo og tao. Ang gospel pagid ato kay fear and trembling ba. So very relevant yun sa gibati. Oo, very relevant. Unya kato murag wala ko kasabot, but still na-celebrate gyapon ako ang unang misa, no? And at the same time, I'm very thankful to God that kining maong pagpasalamat sa ako ang misa is also my thanksgiving sa grasya sa bukasyon sa pagkapari diha sa simbahan. Alright. So karon the kumustahan is done, and I am happy to know nga you are doing well as a newly ordained priest, as a 1-month-old priest. Nya karon, Father, if okay lang atog yung subayon sa pinakasugod ang imuhang vocation story. Establish na to ang imong life story. Siguro ang first questions, at what age did you enter the seminary? Murag dili na kay kung kainomdom kung unsa gito nga kaning unsa gito nga age, no, kay murag it's not more significant for me kung unsa nga age, but one is more certain nga nahuman gyud ko og nihuman una ko og kaning college sa gawas as bachelor degree, Bachelor of Science in Marine Transportation. Nisakay og barko, then after that nisulod sa seminary. Kuya, wag sinugdanan. Oy, sumoto siguro, I'm guessing mga mid-20s siguro, or siguro mga anak na siya. Ana na siya. So ako tong sigundahan no nga for
To give our viewers a little bit of context, again, before siya nisulod sa iyang ministriya karon, he was once a seafarer, a seaman. So karon nga naman eh. Kumawi ng pangunta na dira no nga, how did you find out nga para diri agiday ka nga bukasyon? So the big question is, what was your turning point? So siguro magbalikan ako gamay ang ako ang vocation story on how God draw me to Him. Ako ang nakita gid no nga una-una murag naagid ang murag nakita lang gid ako sa una ang nindot kayo nga gisulob ni Bishop Papabli sa amoang during sa kaning confirmation. Murag gito murag una nako nga attraction until such time nga kaning abi nako nga nawala na to nga kaning nga seed bitaw maing kato nga murag spark sa ako ang kinabuhi. And at the same time, sa hinahinay unfolding of God's time diha sa ako ang kinabuhi, naa ang kanunay nga pagpangita ni adtong maong spark until such time nga I encounter sa mga kaparian. Kanya sila naghinahinay o introduce, why not you are entering into the seminary. And then hinahinay nga kaning kuan hangtod nga nahuman na lang ko nahuman ko sa kuang college isa kayong barko. And after that I realized this is not really my life to believe. So human sa kuang pagsakay, then nagpurso ko nga mosulod sa seminaryo. Special search in gito siya nga kaning one murag last na nga search in to siya nga kaning nahitabo. And then I'm very happy nga kaning pag-announce amo nga nakapasar daw. Then I entering into the seminary third year at that time. And I'm sure after marag naman gyud mag-nurture ana para magpadayon ka sa imong gibati para sa imong bukasyon. So kinsa man ang significant person that comes to mind nga nagtabang gid sa imuha? So unang-una no, sa I mentions nga mga kaparian diha sa kaning kuan. So una nga murag nahimo na ko nga kaning inspirasyon si Father Junar gyud mo siya gyud ang kaning murag pushing me to the edge. Sulod din sa seminaryo. So nga kaning kuan dako kayo siya og tabang sa kuang vocation story. Unya at such time nga kaning kuan kaning nisulod sa seminaryo, and then si mga ningagi nga mga kuraparupo dinhi. And at the same time karon si Monsignor Paul, and I consider him Monsignor Paul as my father in faith no nga kaning kuan very supportive gyud si Monsignor Paul sa ako. One time no nga ako ang minumduman during my regency time nga kaning kuan nya dili kay ko mo naglaylo sa ako. Layo sa ko sa kaning kuan, layo sa ko sa parokya. Mo kaning kuan sa ko no, nagtudlo man ko at that time. Unya siya nga, nganong dili man ka magkaning kuan diri, nganong dili man ka magpuyo diri sa parokya. Ko nga bons diri dito lang sakto sa kaning kuan sa balay so that kay I interact my parents. Pero kana no si Monsignor Paul gyud ang kaning nahimo nga instrumento nga kaning nagtabang sa kuha hangtod nga na-assign me og human na nordinahan ko pagkadikon until such time nga kaning assign sa nagkadaiya nga parokya. And then human nga nabalik mi dinhi sa parokya. He is still guiding me. Yes, and a father to you. Yeah. So okay, so karon mo na ang imuhang story before ka naging priest. So nailan na to mga people behind you being a faithful priest now. But before that no, balikan na to sa imong seminary nga period. So and it's given good nga seminary is not for the weak. Do you agree? Yeah. Seminary is not for the weak. Siguro one of my significant experience on my seminary days no. Siguro ang ako ang makita lang gid diha sa seminaryo is diha gid siguro nga kaning
you are truly encounter God in your life. Four aspects sa kaning sa seminary life nga kanunay gyud nga ginabalik-balik sa kaning sa ratio nga kanunay gyud nga kaning ma-cultivate, ma-integrate diha sa kinabuhi sa usa ka seminarista ba nga diin kining maong cultivation nga gibuhat sa seminaryo imong madala ini kumari ba. So kana tama kayo nga seminary is not for the weak. Kay naagid tuno tanan nga mga challenges, academics, kaning community life, spirituality, kana nga kaning kuan pastoral aspects of a person. Kana nga kaning kuan ba or i-integrate sa imuha na agid kinahanglan nga makita diha sa imuhang kinabuhi isip po sa seminarista. Pero in the seminary, napod ba ka ng mga recreation na activities ba? Kay basig, ang mga musuluday karon syempre, di gid maiwasan nga ma-discourage sila or kinahanglan og affirmation or encouragement. So, unang-una, no? Kay kaning one, ako, dili yung kay ko mahilig sa basketball sa una. to tell you honestly, nga kaning kuan. But, when, sa time nga nagsulod ko sa seminaryo, dito na ko nga kaning kuan nga mas kaning mudula na ko og basketball kay na magi-schedule games nga kaning kuan nagi-schedule games nya naka-bracketing pag yun naka-line bracket naka-team asa man ka to team C ako kay nauna jud ko sa team B kay dili pa man kay ko count yun team A man ang kaning naagi to nga varsity nga caliber sa team A so naapa ko sa team B hangtod nga naabot ko sa team A garay so kana nga kaning kuan no malipayon kayo diha. At the same time dili lang kana kung naa ang crisis naa ang chapel. Nga diin ikaw makigistorya ka sa Ginoo diha sa imuhang mga struggle, mga difficulties nga imuhang nabatian, imuhang naagian diha sa seminary formation. So kana nga kaning kuan dako kayo og tabang ang seminaryo gyud. Okay. So thank you for that very enlightening experience no and I'm sure makatabang na karon kay especially nga it's balikan season sa ta mga seminarians. So ito kayo balikan na. This mga na nakahisgot na ta sa my experience mag-segue na ko na question kay I think it is also relevant kay akong question is I'm sure there was a period of adjustment pero kanang given with your personality ba, di ba we briefly discussed our Enneagram types, you were Enneagram 5. It turned out that you were Enneagram 5. And karon Mar, siguro I can affirm pod nga, siguro before and until now, you are the silent type, you are independent, you are siguro a private and a reserved person. And to be a seminarian ba yan, dili lang spiritually, but you also need to be strong emotionally and mentally and of course engage with your community. So kana akong gusto may balaan nga how did you adjust Marag? The adjustment process itself ba how well did you adjust man? So kana no nga kaning kuan during my seminary time kaning murag naglisod jud ko og adjust sa kaning kuan sa kuan sa kuan kinabuhi sige ra gud kaning kuan murag kay shy type dili gid kayo mo engage ba nga kaning type of person bitaw but at the same time sa hinay-hinay unya kanunay mo ginay kanunay nga kaning mogawas sa ako ang evaluation shy jud ka dapat wala kay community life no mogawas jud ka sa imuhang kaning kuan mogawas ka sa imuhang comfort zone so kana hangtod nga nakahinumdum ko nga bisag kanang musakay ko og taxi driver musakay ko og kaning jeep POJ nga kaning ultimo ang ako ang katapad ako anang istoryahon ba wala ka na wala nga kaning ako ray kaning kon bitaw nga when I reflect it sa kaning kon ba kaning when I go back that experience pagkaingon ko nga grabe pud nindong akong gibuhat nga kaning murag over na pud kaayo siya na-exage ko layo na kasi yung sa una personality kay murag reserve kaayo karon kay kaning wala siya open na kayo may nana bitaw so naagid ang kaning kuan ang pag-adjust pa. It's up to you how you open yourself to the community. Alright, correct. So tinuod gid na no nakita nato ang imong transformation or imong growth not just a priest but also as a person gid no.
And karon, isa na ka sa mga maayong magbalantay who is destined to share in the divine life. So kana, before that, I want to also know, pila sa kakatuig naghulat before ka nahimong pari today? So after our kaning graduation sa kaning kuan sa theology, I think 2020, 2019 to 2020 ang amo ang kaning kuan. So after graduation, we are assigned sa kaning mga pastoral areas sa Archdiocese of Davao. Na-assign ko sa Family and Life 7 months. And then I was transferred to ALC, Archdiocese Liturgical Center, for 4 months. And then this challenging next is the DXGN 89.9 Spirit FM. Magkikatubang kag sa kaning you are engaging sa social media. So kana nga kaning kuan no, exposure taas pud ko nga kaning kuan dito. Mga 7 months ko nga na-assign dito. Daghan kayo nga nausab ang ako ang pandanto sa kinabuhi. At the same time, the way I engage people. Okay, murag ni samot man ako ang kabaga og naong. Ustorya naman na si Kinsa. Istorya naman ang bisag Kinsa. Samangka, So kana no nga kaning kuan. Pero dako kayo og ikatabang gyud sa kuha ang kaning kuan ang assign dito sa DXGN. And lastly, na-assign ko sa kaning kuan sa seminary for 4 months I think. And then sa kaning na-assign me kay bishop na. So mga around 3 years. 3 years ka as pre-deacon. Yeah. 3 years as pre-deacon. And then kuman sa pre-deacon, ordinahan me pagka deacon nya 1 year kapinpod nga nagpaabot. So taas nga preparations. But during that preparations nga amo ang ako ang gihimo no, especially na ako yung na-realize kaning God is really kaning preparing you to the ministry nga iyang gusto nga kaning ihatag sa inyo. So ayun, that was Father Soren in the four corners of the seminary and as a priest today. So karon, curious pud me, what about when you are at home ba? Unsa ka sa balay ninyo and titamay pa your mother, Dong Soren? Unsa ka as Dong Soren or kinsa ka as Dong Soren sa inyong balay? So sa kaning ko murag dito po na ako nga kaning ko nakuha diha maayo og butan nga anak. Ay. Maayo butan nga anak. Sunod gyud sa kaning kuan. Musunod gyud sa mga ginikanan ba. Kay murag di wala gyud ana may mga time nga kaning times siguro nga hitabo sa akong kinabuhi nga kanang murag I decide on my own ba. Kanang kaning kuan bitaw. Pero most of the time nga kaning I really consult to my mother diha sa kaning sa kuwang amahan, diha sa kaning kuan, sa kuwang mga igsuon. Nya naagi engagement kanunay ba. Unya murag diha nga kaning nakita po na murag usahay kay murag mao gid siguro to nga. Dili kay ko mo engage sa community. Kay murag ako ang mainumduman, balay, eskwelahan. Unya usahay simbahan, dili gid ginana ka engaging ang akong kinabuhi ga. But at the same time, naagyod ang kaning pagkamasinugtanon isip ko sa kaanak ba. Wow! Okay. So, mo gid to no nga, per nagyapon kay time karon to visit your family once in a while. Yeah, nagyapon yung kaning kuan. Pero, dili gid ginana na kaning kuan bitaw, ang kanang babad na kayo babad na kayo. Okay. You need to be available always. Dili lang sa pamilya, at the same time, sa pamilya, dako nga pamilya sa katawhan sa Ginoo. Okay, so tinuod yun na nga, especially knowing your background nga, how many years would ka nag-wait nga, makainin ko nga, thank you for your patience. Kay Marag, siguro ang context sa patience para sa imo or para sa inyo, patience is not the ability to wait, but instead, patience is the ability to maintain or keep the good attitude while waiting ba?
Kay kana so all throughout sa imong waiting game or sa imong paghulat para mahimong faithful priest karon, I'm sure na pagay challenges. Yeah, oo. Mga kahuyang Ay, kalibat. nagi mga kaning kuan, kanunay gyud nga mga challenge diha sa kinabuhi nga makaingon man gyud ta nga kaning kuan, there is no kaning true discipleship without sacrifice pa. There is always a sacrifice diha sa imong kinabuhi. Unya, naagid na kanunay ang mga challenges, difficulties, trials nga imuhang kanunay nga masugatan diha sa imuhang kinabuhi. Okay, the more you are entering into the presence of God, the more you become kaning samukon sa kaning sa mga niining mga external kaning external nga mga forces nga kaning gusto nga mosamot sa imuha o gusto nga mopalayo sa imuha didto sa presensya sa Ginoo. Okay, so mga long gito na mo malandong ba. So karon balik ta sa mga light-hearted na questions. I'm sure everyone is intrigued with this question. So Father, ready na ka? Dili ba bitaw? Sige kani. Have you ever been in love? Yeah, yeah. Murag I remember murag nagsugod ko og kaning ka in love. High school days man, high school days. Unya until such time nga kaning kuan. Nagkakaning kuan dyan, nagka-girlfriend. Nya murag dili lang kayo mo last nga kaning kuan. Siguro mga naalang sa months, 6 months. Wow. Very short, for short term, short term lang yun siya. Kana po nga question, synonymous po na siya sa question nga, what are other things that you're passionate about ba? Okay, as for me, of course, I fell in love also with music. So how about you? What are other things that you're passionate about? So, very good question. Traffic. So, siguro ang ako ang one of my passions nga kaning kuan nga na-develop is reading. Reading books. So, daghan kong investment in terms of kaning kuan books. Especially the books of Pope Benedict XVI nga kaning kuan. Kay the way he understand things ba. So, kaning gabi ang ako ang paningkamot niya kaning musabot sa mga lawom nga mga theological kaning reflections nga at the same time karon nga kaning kuan Bishop Barron, Peter Kreeft nga kaning kuan nga mga author kini sila nga kaning kuan nindot sila og kaning kuan in terms of kaning how to nourish our faith bitaw. And at the same time kaning unsaon kaning pagpalawom pagyud ang imong pag-ila ug pagsabot sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Okay. So I'm sure that that interest or that hobby siguro reading books really helped your formation pod also, di ba? Yeah. All right. So karon we are done. We are almost done with our Chika Minute for today's episode. So karon dili ni mo human kung wala tayong fast talk. Ala. Fast talk. Father, are you ready? So kung maghatag lang ko mga this or that questions and you don't have to think at all. Whatever say prefer nimo and we will have a virtual timer mga 1 minute or 2 minutes siguro and you will answer some questions. Okay, so first, dali lang. Safe food, Dani. Okay, virtual timer starts now. Okay, Father, coffee or beer? Coffee. Books or movies? Books. Favorite Bible verse? John 3:16. And early mass or evening masses? Both, siguro. Both, okay. So sneakers or sandals? Sneakers. And then reading or writing? Reading. Wow. And when sleeping, lights on or lights off? Lights off. Lights off. And finally, as a newly ordained priest, what is the best piece of advice you can give to our parishioners? So, continue to be faithful, to become good disciples of the Lord. So, kung ikaingon kaganihan, there is no true discipleship without sacrifice. Wow. So, kana nga kaning kuan ato ang huptan kadunay nga being faithful to God's commandment in our life. Ano na kita nga muduol mangayo sa grasya. Kay ang Ginoo wala mo gid nang nagpalayo. He is always drawing us to Himself. Alright.
So I guess that wraps up our Chika Minute for today's episode. And Father, daghan kayong salamat for Daghan kayong salamat lending po. your precious time. I'm sure you are very busy. And on behalf of the community of St. Francis of Assisi Parish Maano, I would like to also say nga, I am proud of you. We are proud of you for, reaching this far and becoming who you are today and becoming a faithful priest. And I can finally say, I can proudly say nga, basta tagamaa, maayong Yung piniyalan. Alright, so kita-kits sa atong sunod nga episode, and I think na mo'y idea kung kinsa atong sunod nga guest for the next episode. So again, kini ang Radyo Francisco. Okay, kaayo.